Palihog lang to. May to sa tanan. Kumusta man mo? Katulog ko na mo, no? So, ako dahil si Pastor Jimmy Subandal sa Chaplain. Ang ato natay programa nga gitawag Healthy Lifestyle. Ang gidisect na siya sa 3 words, no? Hail thy lifestyle. So, kini nga programa, may kabat nagtulo ka tuig. Natay lagbok diha, sobra na mukabat nag 4 mil, no? Ang naka-registered. So katong naa nagpalista dire. So mas may mabutang diha kay para naamoy attendance. Pila sa inyo nga kaduha na naka-attend? Taas ang kamot. Si Sir Nestor ha? Si Sir Simplicio. So salamat Sir Simplicio, no? So ikaw ra gyud ang simple nga tao, Simplicio. So kini nga programa mga kaigsunan, may kalabutan kini sa gitawag nga spiritual health, no? Unya akong nasud-ong nga actually ang atong regular nga schedule is 10 to 11. Unya kay karon nga adlaw dito mi sa Takunan naghimo mi groundbreaking dito kay dunay headquarters sa Seventh-day Adventist nga paghimuon unahan sa ilang nipulong tapos dito sa Takunan area. Sumo nang karon lang ko nakalusot din pero nagtan-aw sa akong pagsud-ong nga medyo daghan-daghan mo, mas maayo gyud nga mahatagan mo short lang nga lecture may tungo sa may panglawas, no? So nining tagnaa karon sa dili pa ta mo adto sa unahan magampo sa ta. Sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, dalay ko nga Dios amahan namong nakasalangit nining taknaa sa kahaponon kami Ginoo aniya karon nagakatapok aniya imong mga anak alang sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga transactions. O samtang sila nagapabot Ginoo, kami naghangyo sa imong presensya pinagi sa Espiritu Santo nga makig-uban namo o adunay mga pulong nga among pamalandungan hinaot kini maghatag kaligon sa among pagtuo diha kanimo. Gitugyan namo kining tanan sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Naay panultihon mga higalag igsoon nga prevention is better than cure. So very famous and popular na siya nga statement, no? Ini gani si Sir Dave, unsa to yung ngalan, Charles, Joseph day. Nalimot man ko sa imo Sir Joseph, mga kaupat na ka. Di na mayhap, no? Ang ihang pag-attend dire. Bali actually kini yung pag-attend, inyong paglingkod dire, kuno man siya, matawag ni siya nga ang uban magtuo nga sulagma ra man siguro ni siya no nga naay lecture. Pero naa ang Ginoo dunay purpose atong kinabuhi. Nay mga panahon nga wala nimo tuyo pero moabot ang panahon nga mura mo og kanang gibira din no kay ang akong agreement sa Ginoo akong giampo si Sir Simplicio nga Ginoo sa di pa mo undang akong ginhawa may lang unta nga naay tawo nga akong maistoryahan nga magahibalo kung unsay imong kabubuton, no? Mao na gingon nga siguro ang kada usa nato dunay lain-lain nga trabaho, dili man nato intention siguro nga moanhi pero night time gyud nga murag birahon ta nga moanhi dire, siguro dunay purpose. Matawag nato nga mura siya o kanang coincidence lang, no, nga naamo din pero akong i-say-say sa inyo karon nga actually niini kalibutan nga atong gipuy-an naay duha nga atong pilian usa ra atong sundon. Ang usa kining gusto sa Ginoo or pagbuot, ang usa kanang gitugot sa Ginoo nga dili gusto sa Ginoo, nga most of the time ang ato ang gusto. So duha man na siya, kung unsay gusto nimo, kung unsa puy gusto sa Ginoo. So duha na atong pilian. But most of the time gusto nato nga malipay. Kada usa nato naay freedom, no? Pag pangutan-on ka unsay ngalan gani nimo, Maricel? So unsa may imong gusto?
Kung pangutanon ka, kung sa may mong gusto. Long life. Ikaw, Joseph, sa ganito yung mong gusto, gani? Ha? Ha? Long life gapon. Actually, ang tama nga tubag is happy. Sir Simplicio. Happy. Kaya naay long life nga magsigig antos. Di ba? Ang uban, panalitan, di ka mamatay niya. Sige lang kag-antos. Di ba? Perting ko, ana? Naay mga tao nga, actually, naay doctrine sa Bible nga, ang mga tao daw, magtormente daw dito, adlaw gabi nga walay kamatayon, nga mag-antos. Pero actually, kung atong subayon ang Biblia, mga kaigsunan, ang Dios gugma, kung naamay tao nga di maluwas, ang iyahang dito sa impyerno, dili na siya, wala na siya kinabuhi. Para dili na siya mag-antos. Ha? So kung naamay hunahuna nga, gipaantos sa Ginoo, adlaw gabi di mamatay. So sayop na siya mga higala, kay ang Ginoo gugma, o kung siya mo pahamtang sa iyang hukom, iyar pong tagaan o katapusan ang tao nga dili na mag-antos. Pero kitang, mientras nga buhi pata karon, atong pamaladungan, ang usa ka butang nga gihandom nato, nga kung kita buhi pa, dili ta gusto mamatay. No? Walay tao nga gusto mamatay. O unya, ang Ginoo nagsaad og resurrection of the righteous. Nga sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, dunay pagkabanhaw. O ang tao nga mabanhaw, mupuyo sa usa ka gingharian nga gitagana sa Dios, nga dito wala nay sakit, wala nay panag-away, wala nay problema. Labaw sa tanan, wala nay kamatayon. Ug mao nay gihandom sa tanang tao sa kalibutan. Pero kining duha nga atong pilian, padulong bata nga makabaton og kinabuhing walay katapusan, o padulong bata nga maadto sa impyerno. So mao nay duha atong pilian. Now, naa sa to ang pagpili kung asa ta mo adto. Wala ang Ginoo, dili na mo ingong nga hukman ka sa Ginoo, kay ang Ginoo kay dautan ka. No, dili na siya mao ang tuyo sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga kita iyahang luwason, no? Luwason ta. Walay lain. Walay laing tumong sa Ginoo kundi iya tang luwason. So niining kalibutan ng atong gipuy-an puno sa katalagman, no? Kay temporary ra man ang ato ang kalibutan nga gipuy-an. Unya kinahanglan nga ang atong mind ma-tune in ngadto sa mind of Christ, no? Sa kuan sa Ginoo. Now actually, permila ko ni gibalik-balik, no? Kining gitawag nga the divine will of God. Kanang pagbuot sa Ginoo. So ato ning i-differentiate nato kung unsay gusto sa Ginoo, no? Ang gusto nato nga malipay. Pero naa po dai gusto sa Ginoo. Gitawag na pagbuot sa Ginoo, kung sa English gani ang pagbuot sa Ginoo unsa gani? Kuan? Unsay English sa pagbuot sa Ginoo? God's will, the divine will of God. Gani si Jesus samtang nag-ingon siya sa iyang mga disipulo nga kung mag-ampo mo ingnan ninyo nasa Mateo 6 versikulo 9, ingnan ninyo amahan namo anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. So kang kinsang pagbuot nga matuman, pagbuot sa Ginoo nga labaw nga makagagahom. Pero kasagaran ato nakita karon kang kinsa man pagbuot ang natuman, pagbuot sa yawa nga gisunod sa tao. Kay balagtaron ang yawa, Sir Simplicio, unsa gani? Ang yawa kung baliktaron away. Mao na atong mga politiko karon nagsigig away. Nya kita usahay madamay ta. Oh, napay away sa atong balay nga mga iring ug iro, mag-away pa. Mag-away pa usahay ba nag-asawa, mga anak ug mga apo. So dunay away, no? So mao na nga atong pamalandungan. Ako isulti rin sa inyo, ang away nag-original dito sa langit. Ang away dito dili tinigbasay og espada, dili pusil. Ang away dito is war, no? Psychological warfare. Ang away dito is politika. Polimos ang word nga war sa Greek word is polimos nga nagbuot ipasabot there was politics in heaven. Dito nagsugod ang politika. Mao na nga ang unang mastermind sa politics or politika nga mao si Satan. Unya pilay sugilanon naggira by principle nag-away dito, dunay eleksyon sa langit. Unya si Lucifer natanggalan sa imposition, gitawag na siyang Satanas, demonyo ug diablo,
naa na diri sa yuta nagpuyo. Mao na nga kita mga political minded ta, no? Unsa nang political minded? Natay puli-puli og tikas. Agree ba karon sa ngalan nimo, sir? Ha? Si Rome. Oh, ana na siya ha. So pasintabi lang sa mga politiko. Now kita tanan naata na mga kaigsunan. Now karon ang akong hisgutan karon is sa spiritual. Ngano na may sakit? Baliktaron ang sakit unsa man? Oh, ha? Sakit, tikas, limbong. Kinsa may mastermind of deception? Si Satan. Si Satan ang iyang mind game, ang iyang siya ang mastermind sa sa kanang gitawag nga deception. Oh, deceiver. Siya nag-deceive. Ikaw, ako, kitang tanan is under his deception. Because according sa sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 ingon ni Pablo, the God of this world blinded the minds of the people who do not believe Jesus Christ, the image of the invisible God. Kinsa gani ang God of this world? Si Satan. That's why dili ka magwonder nga ang atong mga mind is natay gitawag satanic mind. Unsa nang satanic mind? Kanang permi mag-away. Oh. Kaya nga naman, si Apostle Paul, ningon siya sa Philippians 2:5, let the mind of Christ be in you. Unsa nang mind of Christ? The attitude, the behavior of Christ is to love even our enemies. Mga mga kaigsunan. So kung ang atong mga kinaiya, ang atong mga panghunahuna, permi makig-away, dili na siya sa Ginoo nga kinaiya mga kaigsunan. Ang ako isulti ron sa inyo ha, mao ni. Ang hinungdan ano na ay sakit, gumikan kay nagsugod diri sa atong mind. Mao na hinungdan nga dunay tikas. Akong ikuan sa inyo karong istorya, mga dugay ng mga tuig, siguro mga 5 years ago. Doon na sa kapasyente nga akong nabisitahan, kaya ang akong trabaho isip chaplain, tingali uban sa inyo na na-admit na niya, nagbisita ko. Nya nayo sa kapasyente nga ang iyang diagnose, ang iyang laboratory, ang iyang x-ray, puro negative, pero naasay sakit nga gibati. So wala niya ma-explain. Pagka another week, naapoy another pasyente. Same gyapon ang procedure, na sakit, depressed, stress, di ko ang mga laboratory, negative. Only to find out nga kining duha ka pasyente nag-away day. Nag-away, gisakitan ang dughan niya kay murag nagkalali sila, murag wala sila nagkasinabtanay, unya naay hinungdan nga sila gibati og kasakit. So mga higalag igsoon, ngano nga shorter atong lifespan? Musamot og ka-shorter atong lifespan kung naatay mga suod nga higala nga nahimo natong kaaway. No, kanang murabag mo sakitan kag dughan. Usahay atong anak magpabadlong sa imuha. Usahay ang bana magpabadlong sa asawa. Ang asawa magpabadlong sa bana. Di ba? Sir Pat, sana na sa mga kaigsunan. That's why atong Ginoong Jesucristo nag-ingon sa John chapter 14 verses 1 to 3, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. He is referring to Jesus. Si Jesus mo yung nagsulti. Unsa daw? Ayaw kaguol inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa amahan o sumalig kamo kanako. Si Jesus nagsulti. Kay sa balay sa akong amahan, adunay daghang puluyanan. Ana siya mga igsa. Tingali ang uban sa inyo ha, nabalaka. Kay wala pa'y balay, kay nag-arkila pa. Ang uban sa inyo, nabalaka kay naay balay pero dili kamoy tag-iya sa yuta. No, babalaka pug kana, may lagtog uso sa una kay bayanihan, tabangan kag alsa niya ang mga balay karon kay nakakuha naman. No? Malisod na dayungan. Ano na sa mga kaigsunan. Now, sa dihang naingon si Kristo nga ayaw kabalaka, ayaw kamo pagkabalaka sa inyong kasing-kasing, he is referring that the number one killer disease is heart disease. Ang numero uno nga sakit sa kasing-kasing, ang kanang makapatay sa tao is sakit sa kasing-kasing, no? Number one killer disease. Mao na nga sumala na siya manghigala kog igsoon sa sa World Health Organization, no? Onya, that's why ang maalamon nga hari nga si King Solomon sa Proverbs chapter 4 verse 23 ingon siya,
keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So unsa daw? Ang ato daw kasing-kasing atong ampingan. Kaya ang atong kasing-kasing, unsa man, tinugdan ni sa kinabuhi. Kabantay ka ba, Juan? Si Rome? Pag na'y mamatay, moingon dayo nga complicated siya, kanang kasagaran sa mamatay, heart attack, pero na complication siya. So ang atong kasing-kasing, akong isulti ron sa inyo ha, nga kining kasing-kasing sa tao sa tanang internal organ sa to, siya ang pinakamakina. Diha gikan ang kinabuhi. Kay siya ang nag-produce of blood. That's why in Leviticus chapter 3 verse 17, ingon ang atong Ginoo, it shall be a perpetual statute for your generations throughout all your dwellings, that ye eat neither fat nor blood. Gidili diay sa Ginoo nga kauno nato ang tambok o dugo. Mao hinungdan diay nga pagkaon nato kanang tambok, mutaas ang atong cholesterol, mo develop na gallstone sa atong lawas. Nya mutaas pod ang atong blood pressure, no? Mao na nga likayan nato ang dinuguan, likayan po nato ang tambok. Pila sa inyo diri nga mukaog dinuguan? So ako lang nang gisulti sa inyo mga higala kag igsoon karon para masabtan niyo nga naay pagbuot sa Ginoo nga absolute will of God, pero naay gitugod sa Ginoo nga dili gusto sa Ginoo. Dili niya gusto pero iya gitugot. Nga naman, because of the freedom of choice. Ana na siya. Sa the entire Bible, akong isulti nyo sa the entire Bible, baga ba ang Bible ni Pes? Terpat, baga ni Pes. Wala ko kitag Bible, wala ko kadalang Bible ha. Actually, mas baga pa akong naong sa Bible. Actually, nipis ra na siya. Kung isulat yun ang tanan nga gisulti sa Ginoo, naana sa John chapter 11 verse 25, John 21 verse 25, niingon si John, nga kung akong isulat ang tanan nga gihimo ni Kristo, ako nagatuo nga ang tibuok kalibutan dili sarang kasudlan sa Biblia o sa libro nga iyang pagasulaton. And according sa Ecclesiastes 12 verse 12, according ni King Solomon, my son, remember that making of many books is no end. Ang paghimo daw mga libro, walay katapusan. O kung imong basahon ang verse 13, ingon siya, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Meaning to say, the entire Bible, naaray one job description of man, to keep the commandments of God. And by keeping His commandments, you fear God. Imong girespeto ang Ginoo. Nahadlo ka sa iya ha. Mangutana ko sa inyo, pila ka buok ang sugo sa Ginoo? Pulo. Napulo ha. Dili siyam, dili 11. Napulo. Kung akong kumkumunay, pila na lang? Duha na lang. Paghigugma sa Dios o paghigugma sa imong isig katao. Akong isulti ron sa inyo, hanggang buhi pa mo, buhi pa ko, our reason of existence is to please God, to glorify the Lord. And you can only please and glorify the Lord by becoming a blessing to others. Kumusta man atong pagkinabuhi? Nahimo batang panalangin sa atong silingan, sa atong mga parente, o sa atong isig katao? Dili ra ba kita ang nagbuot, kung saan tawag na? Kanang nagsulo-sulo, kanang makasarili ra ba ta? Dili ba ta gusto lang nga kita ra ang mabuhi? Dapat di ay ang atong existence is to be a blessing to others. Ana na si mga kaigsunan. That is vertical o horizontal mga kaigsunan. Maunang cross, ang kalbaryo sa cross, the man of the cross, the man of sorrow is no other than Jesus Christ, nga ang iyang purpose is to please the Father, to glorify the Father, and being a sacrificial offering to the humanity, to the people, He became a blessing to others. And that is cross. And that is also our goal, mga kaigsunan. Okay? Now, let me share to you, naay tulo ka mga basic needs nga gihatag sa Ginoo sa tua, nga mamatay tag mawala na. Unsa man ang basic needs nga gihatag sa Ginoo sa tua, nga mamatay tag mawala na? Hangin, tubig, o pagkaon. Tulo na sa mga kaigsunan. No, di ta mamatay kung mawala tong boyfriend.
Di ta mamatay ug mawala tong girlfriend. Di ta mamatay ug walay sakyanan, pero mamatay ta pag walay hangin, tubig o pagkaon. So ako nang gisulti kanina, ngano man ka naay sakit. Actually, ang tao nagkasakit kay gumikan sa tikas. Baliktaron ang sakit is tikas. Ngano man. Mao ni akong i-share sa inyo karon. Mangutana ko yes or no. Trivia lang ha, trivia sa hangin. Mangutana ko sa inyo, kini bang eroplano, barko, jeep, pagbuot ba sa Ginoo, yes or no? No, ikaw Romy, yes or no? Ang eroplano, barko, jeep, pagbuot ba sa Ginoo, yes or no? Ha? Sa yes or no, sa mga answer, yes or no? Ang tama ang answer is no. Lahi ang pagbuot, lahi ang gitugot, no? Kanang ang Ginoo manggod si Romy, pag ingon niya nga ang iyang gusto, 100% walay mixture of evil, no evil. Pero ang kangsitan, naay good and evil. Gihatag niyang maayo, pero naay nagpaluyo nga hidden agenda nga kamatayon. Tagaan di example, ang eroplano, barko, jeep na itambutso. Unsay mo gawa sa tambutso? Hangin. Kanang air pollution. Makadaot dili. Mao na nga di kaya nato. So dili gusto sa Ginoo nga nay hangin nga kanang air pollution. Pero okay man na si Romy, Sir Juan, simple siya nga ang jeep nga imong sakyan, ang tambutso na raman sa likod, Sir Pat, no? So di ra ka makabambutan sa ilong. Ang likayan na nato kining tambutso sa ilong, no? Tambutso sa baba. So kung maghisgot ta sa hangin, bawal ang sigarilyo. So dili gyud maayo mag sigarilyo, mga higala. It's a defamation or it is a blasphemy or without respect kung kita magsigarilyo. Without respect to God. Agree ba mo, ana? Oh. Sige, ato ta sa ikaduha. Sa ganitong ikaduha, nagihatag sa Ginoo. Tubig. Tubig. Mangutan ako sa inyo, unsa may gihatag sa Ginoo nga imnon sa tao? Only water. Pero usahay kay manginom tag kape og coke. Nawad-an ta usahay og trust sa Ginoo kung ang tubig nga gihatag sa Ginoo nga tab-ang atong asukaran. Asukaran nato, no? Ya kay negosyante man mo na nga kuan ay magbaligya og mga tamis. Pero ang gihatag sa Ginoo tab-ang ra gyud. Ang tamis katulang buko gani pag inom nimo buko kay templado na siya. Basta templado nga wala mo agi sa human hands, wala dili contaminated, dili process, that is kanang good for health. Pero kung i-process na gitawag nga synthetic, dangerous na sa atong body. Kanang mainom kag juice, makadaot na sa kidney nato usahay. Agree ba ka, Sir Ro? Usay, kana kini akong gistorya, pasintabi lang sa negosyanteng Diyos, ha? Okay, ato ta sa ikatulo. Sa ganitong ikatulo? Pagkaon. Mangutan ako sa inyo, yes or no lang ang answer. Gihimo ba sa Ginoo ang animal para kanon, yes or no? Ikaw, Sir Rom, sa imong answer. Sa yes or no, sa imong answer. Ang question naman ha, gihimo ba sa Ginoo ang animal para kanon, yes or no? Okay, by principle na sa 10 commandments. Unsay giingon sa 10 commandments? Do not kill. Nana sa Exodus 20 verse 13, do not kill. Nag-ingon ba Ginoo ayaw pagpatay tao? Wala siya nag-ingon nga ayaw pagpatay tao. Ang iya lang giingon ayaw pagpatay. Meaning to say, maskin pang magputol kag kahoy, ingnon nimo nga justifiable siya kay himuon nimong lamisa, himuon nimong bangko, himuon nimong kwarto, himuon nimong balay, pero ang resulta, revenge of nature, dunay flood. Dunay flood. So unsay nahitabo atong gobyerno? Billion ang budget para sa flood control, pero panahon nga mo ulan, dili mapugnan. Ngano man, ang mga bukid gihimong subdivision, di ba? Gipang simento dito sa mga subdivision pag ulan, ang katong mga kahoy nga gipaputol nga imbis makapugong sa tubig, mo diretso na diri sa bangkal. Nya usay manglutaw na ta kung mubaha. So that is revenge of nature. Nagsugod ang Noah's flood sa dihang giputol ang mga kahoy kay gihimong arka. So ang pagputol og kahoy is violation of the law of nature.
Pero nagsige taglagig, no, katong mga dagkong negosyante, gipangputol ang mga kahoy, gipamaligya. Ana na siya mga kaigsunan. Pero di mapugan, kaya naman to sa kalibutan nga natay freedom. Pero freedom to do evil ang nahitabo sa tao. Agree ba ka lang? Ako mahinumdong ko sa una, Sir Simplicio, dito ko sa Managa. 3 kilometro ang sapa nga among kabanan, katong banga pa. Magkabo rami, diri daplin ra gyud sa sapa. Ang tubig nga among imnon. Pero dili mo unsa imong tiyan kay limpyo ra. Pero karon daghan ng kalibangaon kay ang mga tubig na hubas-hubas na, ang uban mga pigiri or mga basura gikan sa taas diri ihulog sa sapa. So dili safe ang atong kuan. Kasagaran sa mga tao magsakit ng kolera. Kanang kolera sa murag amoebiasis. Okay? So timan nga bisan ang pagpatay og kanang baka o karabaw or any living creatures is violation of the law of life. Because there is suffering, no? Suffering. The moment nga gipatay ang animals, nagsuffer na sila, sakit man na sila. Masakitan man na sila. No, sakit ganin ng bunala ni mo 2x2 ang baboy, sakitan na sila kanang baboy. Kanang mga kuan. Kanang mga mananap, nya samot nag-ihawon. Ana na siya. Kabantay ka nga depression, stress. Kana bitong kung kusog ta mangaon og karne norte, kanang sa kanang mga beef, kabantay ka ng pag-ihaw na sila pusil nga murag stick lang nya iana lang sa ulo sa kuan. Ikorintihan man na or mubutog gina pak nya mulupog dayon. Kana ding mga baka nga naglinya kanang sa maghimog sausage, mga kuan karne norte. Pag maglinya ang mga kuan, mga baka, ang mga baka na sila'y feelings. Pagtanaw nila sa ilang mga kauban nga nang lupog na sila pod na sila'y secretion of the hormones nga mo secret sa ilang body. Nga kato poison to sila. Katong stress mo nang inigsigigaw na tong animals, mo sure regard atong lifespan. And it started after Noah's flood. Nga imbis 1,000 ang lifespan sa tao, 900 ang lifespan nila. Mito sila 969, karon 90 patay na ta. Mo edad tag 90, kasagaran patay na. 80 di na talagsaw na nang mga abot og 80, di ba? Ana siya mga kaigsunan. So, ang pagbuot yun sa Ginoo nga kanon nato kanang wala pa siya. Sama sa okra. May unsay mong sudan? Okay. Okay ra. So ang duha ka klaseng okay nga gisudan nato ron. Okay ra, okra. Ang usa, manok. Man plus okay, manok. Pero ang kasagaran ginakaon karon sa mga bata, mang inasal, chicken joy, sugstugo, mao nang mga ginakaon karon sa mga bata. Unya ang mga bata, dali ra masakit. Nga naman, kay kanang manok, gina-injeksyonan man na. Mga dili pa gyud mga, unlike sa mga manok nga Bisaya, kay tag 1 year ba yata na sila bago mudako, no? Pero karon mga 45 days, pwede na. Nga, piso pa, pero dako na kaayo. Mao na siya nga medyo, ang atong mga youngsters karon dali ra masakit. Mao nang kasagaran diri mo rounds ko, kagahapon nag-rounds ko. Kasagaran mga dengue fever, mga bata. Ngano magka-dengue fever? Kay paakon laglamok, dali ra siya masakit. Mga kaigsunan. Okay? So I hope nga nasabtan nato ha. Nga mas maayo atong kaunon more on plants. Ang gingon sa Biblia, sa Ginoo nga, labot pa niini nasa Genesis chapter 1 verse 29, labot pa niini, akong gihatag kaninyo ang mga tanong nga nailiso, o mga kahoy nga naibunga, haron alang kaninyo, mahimong kalanon. So ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo is only plants. So kanang animals, emergency lang na siya, kung wa nay lain. Kung wa nay lain. Pero kung naapay gulay, mas may gulay ang atong kaonon. Okay, is there any questions? Naba mo ipangutana? So mas maayo gulay ang kaonon. Nga naman, kung gulay ang kaonon, mas mo longer atong lifespan. Pero naapoy istorya mo na eh. Kung gusto po nato mamatay, gulay po atong kaonon katong gina-isprehan. Pero mao na nga, kung gusto nimo nga longer lifespan, Brother Pat, magtanong ka gulay
diha sa imong backyard. Kay wala na siya gi-sprayhan, no? Pero kay kumuadto ka dito sa bangkiruhan, ang mga commercial bago nila i-deliver, mura gina-sprayhan man pod. Pero para safe lang pod, ihumo lang ninyo sa tubig sa planggana, butangan ninyo asin overtime. Ansa na? Overnight. Walay safe sa ato kay kita gihiluan na ta sa kalibutan. Nanay mga chemicals, mga poisons nga possible nga ma-ingest nato sa atong nga body. But what we need is just to pray for the Lord, no? Atong hangyoon ang Ginoo, mag-ampo ta kanunay sa Ginoo o mga itag pasaylo natong nakasala sa tuwa. Okay, mag-ampo ta dalaygon nga Dios. Amahan namo nga naka sa langit. Salamat sa higayon imong gihatag kanamo, kami nakahimo sa pagpamalandong sa imong mga pulong. Og sa among pagkatawhanon sa kadaghang panahon kami misupak og nahimong rebelde diha sa imong mga kabubuton sa napulo ka sugo, isip nimo prinsipyo. Kay bisan ikaw nagsugo nga dili magpatay, pero kami nga mga katawhan sa makadaghan nakapatay sa kinaiyahan ug bisan ang pagkasuko namo kami nakapatay na. Apan salamat Ginoo nga kami bisan makasasala, imo kaming pasayloon kung kami makapasaylo sa nakasala namo. Ug among giampo Ginoo ang imuhang presensya makig-uban kanamo kanunay nga hinaot ikaw mapasidungan og mahimaya Ginoo ug ang imong pagbuot may matuman og dili among kagustuhan. Itugyan namo kining tanan sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless everyone. Okay. So na ako'y issue diri ha kini nga kuan sa Pilipinas Got Talent. No, usa ni siya ka Pilipinas Got Talent kanang Animal Got Talent is a proof nga ang Ginoo wala gi-design niya nga ang animals canon. Proof ni siya nga ang animals is like us also nga they can behave as human. Okay? Sa kuan ni Animal Got Talent. Ako lang issue sa inyo ha para nga namoy idea nga kuan. Nada na.